Hello guys, magandang gabi. Ayan, kakain pa lang kami ng hapunan. 7:30 na, katatapos ko lang magluto. Gumawa ako ng shawarma rice. Tapos nilagyan ko ng, gumawa rin ako ng hummus. Tapos yung yogurt na garlic sauce. Ayan, tapos yung rice. Basmati rice sa ilalim. Kulang na lang nito yung yung lemon na potato. Pwede na yan. Talo na. Tatlo lang kami kakain ngayon Ayan. Kasi si Jonah sa alis. Son are waiting for a train. And instead of taking the boy to a washroom like any normal parent would, the dad proudly encourages him to be free right then and there. Yeah. Talk about parenting with no civic sense. Sinisita na siya मेट्रो स्टेशन पे इन्हें कोई शर्म नहीं आ रही है दिल्ली की पब्लिक स्पेस में इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन पर इनके बच्चे को सुसु करा रहे हैं इनका इनकी शक्ल देख लो मोस्ट अनसिविलाइज्ड पीपल ऑफ इंडिया इनकी शक्ल देख लो एक बार Yan. Asahan mo doon sa anak? Siyempre, paglaki, yun yung tinuro na magulang Ito na may isa. Tumatakbo yung train. Tinatapon lang basta sa gilid. Yun. Senior employee pa. Ibig sabihin, ever since na nag-work siya, ganyan ang gawin nila, di ba? Ayan. Hindi naman lahat sila ganyan Kita nyo, sinisita rin sila ng mga nila. Ako lang ang sumisita Malupit Ito rin, umaga naman. Siyempre, countryside. Mga farm, mga kung ano-anong. Siyempre, mas malinis siya kaysa sa city, di ba? Countryside Kaso, ayan, pagdaan ng tren, tapon. Ang hirap naman ng ganun, di ba? Parang dumaan ka lang, nagkalat ka pa Ay, naka. Pero marami sa kanila nakarating dito, kaya dala rin nila yung, yung diskarte na ganyan. Ito naman. Ayan. Nakakatawa Nakakatawa pero tingnan nyo yung yung pinaka video niya. Kaya naghanap siya ng tatapunan. Ayun. Tinapon sa kabila ng pader. Ayan, sa Canada na. Nasa roadside imbes na dalhin sa bahayan basura. Gagawin yan. Yan mga naliligo dyan. Nagsasabon sila Nagsasabon sa sa lake. Dito nga ultimo mag car wash ka sa bawal kasi yung tubig may sabon Kakatas siya doon sa Yan lake sa Brampton. Tapos sa lake nagsasabon sila tingnan. Naghihilo ra pa. Sabunan pa sila. Pambihira. Ayun isa Mga hindi marunong mahiya So yan. Nakakadismaya lang Nakita na naman natin yung mga actually kaya namin kasi dito sa may gilid ginawa nila yung yung gilid ng bahay namin. Nilagyan nila yung katabi namin duplex. Nilagyan nila ng semento. Parang yung walkway nila. Sa gilid. Katapat ng sa amin. Pero yung mga kalat nila. Yung mga pinaggamitan nila. Pinaggamitan yung sa mga pinagputol-putulan. Dito sa amin nakatambak. Kanina kasi kami dahil nagdidilig kami paggabi. Ayun, tambak ang mga basura. Pinaglalagay namin sa side nila. Nilagay ko talaga. Nakakainis na kasi tatawag ko na naman sila sa sa 311 yun.
Kaya nga yan namin na ipapens na ngayon kasi naglagay na sila. Balak namin ipapens na nga. Tayo namin tawagan yung may-ari. Hanapin namin yung contact para para sakali. Ipapens na lang para wala nang ano. Medyo medyo magulo na eh. Kalat. Nakakainis pag nakita mo ikaw, nag-iingat ka na ano, tapos sila walang pakialam. Kahit na masabihin mong renter sila, yung common sense na lang na, mahiya naman tayo na maglagay ng basura dyan. Nung di ba nag-change oil kami ni Jermaine, tapos kami ng tent. Narinig ko yung isang renter, may lumabas. Tapos nagsasalita siya. Tapos dire-diretso siya sa may tapat ng basura natin. Tatapon niya yung isang box doon sa recycle. E di nakatingin ako ganyan. Tumingin ako sa kanya ganyan. Bumalik siya. Nilagay niya na lang doon sa may tapat ng pintuan nila. Kaya nilagyan ko ng nung nilagay ko din yung pinag-change ko lang ako sa ibabaw nung Wala kasi yung basura nila, dalawa sila isa yung renter sa taas, isa yung sa baba. Dapat meron magkahiwalay yun. Pwede sila mag-request ng isa pang bin eh. Ang nangyari, naghahati sila sa mga basurahan nila. So ngayon napupuno. Kaya minsan siguro, akala na dito sa gilid kasi sa amin, gusto nila magtapon. Alam nila yun, dear. Alam nila yun. Kaya tapon niya kahit saan. Minsan nga yung mga niya yung kotse niya, lilinisin niya, hinahagis na sa baba yung mga kalat eh. Makita mo may mga tissue, may mask. Wala silang yun nga, civic sense. Civic sense na sumunod sa mga basic rules ng bansa na actually lahat ng bansa meron nun eh. Kaya parang nung nakita namin nag-uusap lang kami, naglabasan puro tungkol dun sa pagtatapon nila ng basura. Ano ba naman yun? Simpleng simpleng bagay lang na itatapon pa doon sa mga pagdating ng araw, papangit ang Canada dahil dyan sa mga ganyang bagay, yung mga basura. Imbis na iuwi mo, kung saan na siguro sila galing, imbis na itapon mo sa basurahan mo sa bahay yung basura, ba't mo itatapon sa roadside, di ba? Tsaka sobrang dami na. Yun yung problema eh. Parang domino effect eh. Parang sobrang daming tao, sobrang daming basura. Sa kanila nga eh. Nagagawa na sa bansa nila eh. Kaya pagdating la rito, pinakita namin na pinapaihi yung bata sa kalsada. Train station eh. Railroad track na parang LRT yun, Biruin mo, kung syempre, alam mo yung bata lumalaki, pinapagawa na, pwede pala akong meron nga, di ba, sa may Brampton din, sa may subway, yung sa store na sarado, umihi na lang basta. Parang subway. Kaya sinita siya nung Canadian what are you doing? Wala na, umiihi na siya, hindi niya na mapigil eh. Parang kahit sabihin mong maapektuhan ka lalo pag nakikita mo. Kaya sabi namin dito, pag naglalakad-lakad kami, din mukha kayong mga basura sa harap. Kaya tinatamad na kami na maglakad-lakad kasi kahit saan makita mo, mga basura nila eh. Yung bang simpleng basura lang eh. Yung bang maliliit na pinag-inuman ng kape, pinag-inuman ng tatapon nila dyan sa gilid. Hindi man lang maibulsay. Tayo, ultimo nga yung balat ng candy, hindi mo maitapon sa kung saan kung walang basurahan eh. Wala na. Tsaka yung Tim Hortons, naku, pucha. Wala, hindi na talaga namin sinasupport. Talagang hindi na kami kakain doon. Napakadaming mga videos na lumalabas na talagang medyo gross talaga. Pero mo langaw, dumapo na. Siyempre, ang langaw, di ba? Masa dumapo yan, ng itlog yan. Yung ipis, nakakadiri yun. Gumagapang na doon sa mga donut eh. May itlog pa no? Oo. Tapos dagaan doon sa may malapit sa ng kape pang brew ng coffee. Talagang pag di mo yung mga ganun, dapat yan, nire-report nila sila mismo yung nagtatrabaho doon, di ba? Report nyo sa Pangit pa kasi ang Tim Hortons is iconic Canadian talaga yan eh. Canadian brand eh. Tapos magkakaganon. Makikita ang babag. So nakakapanghinayang din. Hindi naman doon sa pagiging racist dahil immigrant din naman kami. Immigrant din naman yung mga nanonood sa amin dito. So, parang syempre, nandito ka na nakatira, alagaan mo naman yung yung kapaligiran mo, di ba?
Yung ibigay mo rin naman yung yung nararapat para Nakikita sa mo kasi ang kapaligiran. ganda ng Canada eh. Ang ganda ng Canada tapos magiging ganyan. Maliligo ka sa lake tapos may dala ka sabon. Kami pa sa dalawang matanda, di ba? Nasa lake. May dalang plastic. Tapon ng tapon. Tinapon sa lake. Tapos unti-unti, habang naglalakad, tinatapon. Sinisimple yan lang nila. Hindi nila alam may Ba't mo gagawin nagbibideo yun, sa di ba? kanila. Ay, Yung common sense na, ba't may tatapon? Alam mo, basura yan eh. Kaya nga basura eh. Kaya nga nainis kami kanina dito eh. Sa gilid eh. Ultimo yung carpet na luma na dinadaanan Sila kasi rin maputik yun, dyan eh. Ginawa nilang daanan dati yun kasi nga maputik nilatag nila ron. Hindi man lang nila niligpit, ginawa nila, tinambak nila rito sa side namin. Imbis na, sige, after nyan, sige, gawin natin. After tapon natin, nirolling mo, lagay mo sa basurahan. Kaya ginawa ko, inahagis ko sa kanila talaga yung mga kalat nila dun. Sa side nila eh. Wala na mga ibang gagawa niyan, sila lang dahil Sila lang naman yung sila lang nakatara din, sila lang dumataan yung may dyan. pinto dyan sa may sidewalk namin eh. May mga sila, yung iba, yun nga, walang civic sense. Parang bahala kayo sa buhay nyo. Basta ako, mabubuhay lang ako ng ganito, parang ganun. Ito yung nasanayan ko, gagawin ko yan. Wala akong pakialam kung gawin ko yan. Lalo pat nagre-rent lang sila dyan. Nung one time nga kasi nag-aagawan sila sa parking lot dito, parking space nila dito sa likod. Lagi siya nauna nung dating nakatira niya ngayon dyan sa taas. Sa taas. Ginawa niya, pagbaba niya, ginanon niya yung yung pintuan ng isa Nasasakyan. Nasasakyan Tinamaan niya ng baunan niya. Piloko Kalit-lit Kala mong... Wala Ngayon nga, parang walang nakapark Ewan ko. Nandiyan pa ba? Wala na yung kotse Luma yung kotse niya Hindi ko alam kung bumigay na o ano Hindi ko nakikita Parang isang linggo na Although, alam ko may umuwi pero hindi ko nakikita yung sasakyan. Sila magkakainisan wala. Pati ultimo basurahan nila, nag-aagawan sila sa basurahan. Ganun na talaga kasi mas marami na sila. Minsan nag-aaway sila na nagkakabanggaan dyan. Tapos dito pa, pag nag-pick up ng mga recycle, yung blue bin, yung compost, kailangan tapo mo ng properly. Pag hindi, naglalagay sila ng warning ticket yun, May warning, parang, ito yung dapat na nandito sa lagi may ganun yung kanila basura nila So, minsan, pagka yung punong-puno at hindi mo inayos, hindi nila pinipick up yun. Nakarami nag-iikot Pilipina pa tayo sa city. May mga dala siyang card pang lagay. Sinisilip niya isa-isa yung recycle. Kung tama yung nilalagay. Kaya sabi ko, paano nga nalalaman? Yung bago pick up nakikita nila sa Yung pala, may nag-iikot. Chine-check yung mga bin kung tama yung nakalagay. Tama lang yun. Ilan yung nalagyan dito Puro lahat may nakasabit pag hindi nila ginawa yun, hindi matututo. Sabagay, ginagawa pa rin naman nila paulit-ulit. Ayun lang Wala silang pakialam Tuloy-tuloy lang. Basta ganun. Kahit sa mga sa mga simpleng traffic rules Alam mo nang may tumatawid. Pucha, kanina umaga may tumatawid. Ako huminto Sa kabilang crossing, dumaretso siya Nagugulat na lang siya. May tumatawid pala, kaya ako huminto Delikado yun kasi lalo yung mga dito sa residential area. Napakaraming Tawiran na ng tawiran Oo. Ayun pa. Wala silang pakialam. Basta sila tumatawid. Alam nila, hindi sila sasagasaan. Pero one time, nagulat ako kasi dahan-dahan ako. Siyempre, pag may mga nakapark na sasakyan, hindi mo makikita yung biglang may lalabas. May bata nakabike Yung nanay nandun sa may likod. Mano bang hawakan mo yung anak mo? Diba? Dahan-dahan, ikaw mauna. Silip ka muna bago tumawid. Hindi, nakauna yung bata. Hindi mo makikita Hinahayaan nila na alam nila safe yung mga anak nila o safe sila basta makatawid sila yung may right of way. Dapat din, meron din kayong yung common sense na, ang bilis nito sa sasakyan na to. Tayo pag mga Pilipino, pag may anak ka, hawak-hawak mo Hawakan mo, tatawid ka Or kung tatawid, mauna yung magulang. Nasa likod ko nagbabike pa na. Hindi dito. Bala ka. Tawid dyan yung mga bata. Kaya kami na yung nag-iingat pagdating dito, pagdating na ng residential. Daan-daan na. Tsaka talaga ang mata mo dapat nasa malayo na. Sobrang daming mga tao nagtatawiran, ganyan, lakaran. Delikado. Tayo pa masisisi pag na paano.
yung sinasabi lang na din naman namin, hindi naman lahat ng mga Indians ganyan kasi may mga kilala rin naman kami na talagang maayos. Meron din naman talaga na balasubos na hindi mo malaman. Mismo kapwa nga nila naiinis na rin, di ba? Kasi nga, pati sila nadadamay. Pati sila, yung, kumbaga, dahil nga, sila, Indian din, akala ng ibang tao, ganun din yung ugali ng lahat. Tsaka hindi na siguro namin maiwasan kasi nga, number 1 na itong area namin, Northeast. Talaga ma-observan mo sila kung kasi paano. Kasi kung napapansin nyo, madalas sila ang naanamig. Kasi na-experience namin, first hand yung nangyayari. Na nagiging topic namin. Kung madali nga lang lumipat ng bahay, lilipat kami. Kasi isa rin sa namin Hindi sa ayaw namin sila. May mga iba kami kapitbahay na mababait at matino. Pero yung the rest talaga, lalo katabi namin, syempre, walang pakialam. Yung nandito sa taas, nakakabatihan pa namin, tinutulungan pa namin dati. Yung nasa ilalim yung yung nagre-renta, yung mismo sa gilid dumadaan. Pareho naman sila nagre-rent Kaya iba-iba rin Iba-iba rin. Kahit naman sa mga Pilipino kahit naman ibang lahi Hindi mo talaga mapipili kung sino yung may matino. Dati nga nung wala pang nagre-renta rito, yung nasa taas lang, kapag nagdadamo sila Jermaine, dinadawit na yan yung gilid na yan para malinis. Kaso ever since namin nagre-renta na nilagay nila yung sopa, nilagay nila yung lumang carpet sa labas. Lahat ng mga luma-lumang gamit na pinagpalitan, yung timba, mga kung ano-ano. Ay, nako, pero no choice hindi naman namin pwede iwanan itong bahay. Sabihin mo lilipat ka, hindi ganun kadali Hindi na ganun kadali at nandito ka na ano pa? Pinaka-the best na lang talaga niyan, lagyan mo ng bakod. Ganun na nga. Lagyan mo ng bakod, tsaka ng patambakan mo. Kasi ito mismo kadikit namin sa duplex, walang problema. Canadian na puti talaga yung dito. So talagang pagka kahit nga hirap na hirap na sila mag-park ng trailer nila, sabi nila, if ever na gusto nyo magpa-fence, happy sila. Ihahap natin. So yung kailangan na naman kausap yung may-ari mismo dito sa may left side namin. Para wala na rin sigurong problema. Wala ganyan ang ganyan. Higit pa dyan, di ba? Ginagawa pandaanan namin side namin kasi hindi sila makadaan sa may kabilaan na dahil puro damo. Tsaka damo. Pero ngayon, makakadaan sila. Kasi pinasemento na. Siguro nagreklamo rin. Pero nakita mo yung pinagano'n ng tambak na pinaglusaw ng semento? Doon din, tinambak na. Tinumpok lang na isang gano'n Bahala kayo dyan. Hindi mo lang pinatag Nagkaroon tuloy ng mga tatalisin ka pa sila. Bahala sila. Sa kanilang side yun As long as wala sa side natin, bahala sa side nila. Matatalisod pa sila doon. Yun na naman, lang naman namin kasi kayo nakakainis. Magdidilig ka, imbis na nag-enjoy ka nagdidilig. Smoky rin kasi sa labas ngayon. Kala nga namin uulan pero mausok. Sa Saskatchewan susunog ngayon Tsaka hindi lang naman dito sa Calgary na mas masahol pa sa Brampton or sa yung mga tigawan tayo na narinig namin, mga kilala namin. Mas matindi pa nga doon yung mga nagko-comment. Doon daw parang sa Brampton, parang halos lahat na talaga. Sila nag-aaway ng araw doon Tapos sa Vancouver, BC, dami rin nila. Kahit naman saan para na nga silang sulputan na kahit saan Ngayon, sa nangyari ngayon doon sa Florida na aksidente o insidente, hinigpitan na nila. Lahat na nagko-cross doon, lahat na nagde-drive ng truck, either cross country or doon lang within US. Tama yun. Kailangan marunong magbasa ng English, marunong magsalita ng English. At saka yung mga road diba? signs. Kailangan talaga yun Yung palang batas na yun, hindi ngayon lang dahil sa nangyari. 1930s pa. Meron na raw nun. Kaso may mga kapwa sila na sila ang nag-a-approve ng lisensya may Kaya sana nga dito rin sa Canada gawin ng ganong paghihigpit. Kailangan Hindi na po pwede yung ganyan. Kasi nawawala na nga daw yung Wala nang yung mismong parang kultura ng nabubura na Tiyonte. Kaya sana maayos pa. Hoping for the kasi alam mo naman, pag mga Pilipino, diba, tayo na marunong tayong makisama, marunong tayong lalo pag pumunta ka ng ibang bansa yun ang numero 1 mong paano ka maka-adjust doon sa bansa na yun. Sana ganun din sila.
Kasi sayang talaga. Ang ganda ng Canada. Ang linis. Pero ngayon, di mo na masabing ang linis. Kahit saan, Kasi makakakita ka ng Tim Horton na baso eh. Kahit sa band, di ba, nung pumunta tayo, Oo. uupo ka, makakita mo, iniwan doon yung mga baso ng Tim Horton, ng coffee nila. Instead na dalhin nila, tapon nila sa tamang basurahan. Ay, naka. Nakakadismaya. Pero, ang gagawin namin, dito na lang first time sa amin eh. No, dito, kaya nga natin na i-share dahil nga na-experience natin dito. Nakaka-frustrate. Ano pang magagawa? Mag-ano na lang, hope na lang sa mga pagbabago pa, na mas mapaganda. Yun talaga, dito nga lang, mapapansin mo, kunyari may dumaan na mga Indians, hindi kayo babatiin talaga eh, pero pag makita mo yung mga puti, dumaan na, babatiin ka talaga eh. Wala, iba talaga. Oh well, sa paano, yun lang naman guys, na-share lang namin sa inyo kasi napoprostrate nga kami sa kapitbahay namin. Sakto naman, nakikinig ata ang sa chismisa natin dalawa. Yung algorithm nung Yun ang lumabas sa YouTube. TV. Paano guys, thank you for always watching. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.